Magandang araw po, Miss Andy. Tawagin niyo na lang po akong Camille. Pasensya na po kung bigla akong sumulat at kung medyo magulo ang kwento ko. Ilang gabi na po kasi akong hindi makatulog at pakiramdam ko kapag hindi ko ito isinulat at ipinadala sa inyo ay tuluyan na akong mawawala sa sarili. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo. Pero sana po, basahin nyo hanggang dulo. Hindi po ito kathang isip. Sana nga po ay kathang isip lang. Nagsimula po ang lahat noong bumalik ako sa probinsya namin sa Samar. Matagal na akong wala roon dahil nag-aaral ako sa Maynila. Nang mamatay ang lola ko, wala na raw pong maiiwan sa bahay. Kaya pinakiusapan ako ng mga magulang ko na doon muna tumira ng ilang buwan. Tahimik po ang lugar. Halos magkakadikit ang mga puno at kapag hapon ay parang lumulubog ang buong baryo sa anino. Sa unang gabi ko pa lang po ay may narinig na akong kakaiba. Bandang 12:00 ng hating gabi, may parang kumakaluskos sa bubong. Akala ko pusa lang o sanga ng puno. Pero may kasunod po iyon na tunog na hindi ko maipaliwanag. Parang may humihinga sa ibabaw mismo ng ulo ko. Mabagal, mabigat, at parang may sinusukat. Pinilit ko pong matulog pero ramdam ko na may mali. Kinaumagahan, napansin ko po na may bakas ng parang putik at mahahabang guhit sa bubong. Tinanong ko ang kapitbahay namin. Sinabi lang niya na huwag ko raw pansinin at huwag akong lalabas kapag gabi. Doon po nagsimula ang panaginip ko. Paulit-ulit. Nasa kusina raw po ako at may naririnig akong boses ng babae na tumatawag sa pangalan ko. Kapag sinusundan ko ang boses, may nakikitang anino sa dingding. Mahaba ang lieg, baliktad ang paa, at kapag malapit ko na siyang makita, bigla akong nagigising na pawis na pawis. Habang tumatagal po, napapansin ko na may nawawala sa bahay. Maliit lang sa una. Kutsara, basahan, isang tsinelas, at isang gabi po, nagising ako na may amoy na parang bulok na karne. Sumunod ang tunog ng bagapang sa sahig. Hindi po ako gumalaw. Hindi ako huminga. Narinig ko ang kuko na kumakaskas sa kahoy. May bumulong po sa tabi ng aking tenga. Hindi ko po alam kung paano ako nakatulog ulit. Kinabukasan po, pumunta ako sa matandang babae sa dulo ng baryo. Siya raw po ang albularyo. Hindi pa po ako nagsasalita ay sinabi na niya na may sumusunod sa akin. Hindi raw po iyon basta aswang. May matagal na raw po itong hinahanap at nagkamali siya ng napili. Sinabi niya po sa akin na huwag akong sasagot kapag may tumawag sa akin sa gabi. Kahit pamilyar ang boses. Kahit boses ng mahal ko sa buhay. Binigyan niya po ako ng asin at bawang. At isang pulang sinulid na itali raw po sa pulso ko. Sa gabing iyon po, mas naging malala ang mga nangyari.
Bandang 3:00 ng madaling araw, may kumatok sa pinto. Mahina lang. 3 beses. Narinig ko ang boses ng lola ko. "Camille, buksan mo." Patay na po ang lola ko. Alam ko po iyon. Pero ang boses niya ay eksaktong-eksakto. May lambing, may pagod. Hindi po ako umimik. Yumakap ako sa sarili ko at pinilit na hindi tumingin sa pinto. Biglang may malakas na kalabog sa bubong. Parang may bumagsak. Sumunod ang tunog ng mga buto na nagbibitak-bitak. May tumawa po. Babae ang tawa, pero hindi tao. Narinig ko po ang pagapang mula sa bubong pababa sa dingding. Tapos ay sa bintana. Dahan-dahan itong binuksan. Amoy lupa at dugo ang pumasok sa kwarto. Sa dilim po, nakita ko ang hugis niya. Babae siya mula sa baywang pataas. Pero ang katawan niya ay baliktad. Ang ulo niya ay nakasabit pababa. Ang mga mata niya ay sobrang dilat at ang dila niya ay mahaba at nanginginig. Sinabi niya po ang pangalan ko ulit. Masaya. Parang nanalo. Bigla pong umingay ang pulang sinulid sa pulso ko. Uminit. At sumigaw po ang nilalang. Parang nasusunog. Umatras siya. Pero bago tuluyang mawala ay sinabi niya na babalik siya. Hindi raw po ako ang una. Hindi rin daw po ako ang huli. Kinabukasan po, wala na ang matandang albularyo. Sunog ang bahay niya. Pulang bakas ng katawan. Miss Andy, simula po noon ay kahit saan ako magpunta ay sumusunod ang mga panaginip. Kahit nasa Maynila na po ako, kahit kasama ang maraming tao, nakikita ko ang anino niya sa salamin. Naririnig ko ang paghinga niya sa likod ko. Kagabi lang po, may nag-message sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. Isa lang ang laman. Ang pangalan ko. Miss Andy, kaya ko po ito isinulat at ipinadala sa inyo ay dahil sinabi ng albularyo na kapag napagod na ang aswang ay hahanap ito ng bagong makikinig. Bagong tatanggap ng kwento. Kapag naipasa ko raw po ang buong salaysay, lilipat ang tingin nito. Pasensya na po. Kung matapos nyo pong basahin ito at makarinig kayo ng paghinga sa gabi, huwag po kayong lilingon. Huwag po kayong sasagot. At sana po ay patawarin ninyo ako.